Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong isang tag-ulan, nagdesisyon akong magbakasyon sa probinsya ng aking tiyahay. Sa isang baryo sa gitna ng kagubatan. Ang lugar ay malayo sa kabihasnan. Walang signal ng telepono at ang tanging liwanag sa gabi ay mula sa mga gasera at ilaw ng buwan. Sabi ng mga taga-baryo, maraming kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa lugar. Ngunit hindi ko iyon masyadong pinansin. Wala akong alam na ang bakasyon kong ito ang magiging pinakanakakatakot na karanasan sa buhay ko. Isang gabi, nagkayayaan ang mga pinsan ko na sumama sa isang lamay sa kabilang baryo. May dalawa silang dadaanan. Isang shortcut na daraan sa masukal na kakahuyan at ang mas mahaba ngunit mas ligtas na daan sa tabi ng ilog. Gusto ko sanang piliin ang mas mahabang ruta. Ngunit tinukso nila ako. Ang duwag mo naman, mas mabilis tayo kung sa gubat dumaan. Sa huli, napilitan akong sumama. Habang naglalakad kami sa makitid na daan sa gubat, napansin kong parang masyadong tahimik ang paligid. Wala akong naririnig ng huni ng kuliglig o hihip ng hangin. Tila ba ang kagubatan ay nagbabantay? Bilisan natin, sabi ng isa kong pinsan. Ngunit habang naglalakad kami, bigla na lang akong nadulas at natumba. Nang magangat ako ng ulo, wala na sila. Pinilit kong tawagin ang mga pinsan ko, ngunit walang sumasagot. Sa halip, naririnig ko ang mga yapak na tila papalayo sa akin. Sinubukan kong sundan ang direksyon kung saan sila nawala. Ngunit ang makitid na daan ay biglang nawala rin. Napalibutan ako ng mga puno na tila masyadong magkakadikit. Ang malamig na hangin ay biglang lumamig pa. At ang bawat hakbang ko ay parang umaalingaw-ngaw sa lupa. Habang naglalakad, nakakita ako ng liwanag mula sa malayo. Bahay, sabi ko sa sarili ko, puno ng pag-asa. Sinundan ko ang liwanag hanggang makarating ako sa isang maliit na kubo. Ngunit nang mas malapit ko itong makita, napansin kong ang liwanag ay hindi nagmumula sa gasera o kandila. Ito'y mula sa kakaibang asul na apoy na nakalutang sa ere. Bago ko pa maisipang tumalikod, pumukas ang pinto ng kubo. Lumabas ang isang matandang babae, nakasuot ng basahan at may hawak na tungkod. Halika iho, mukhang naliligaw ka, ang sabi niya. Ang boses niya'y malamig at parang may halong pag-ungol. Napilitang akong lumapit sa kanya dahil wala akong ibang mapupuntahan. Pumasok kami sa kubo. Ngunit nang makapasok ako,
bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot. Ang loob ng kubo ay puno ng mga garapon. May mga laman na likido at may mga hugis na parang bahagi ng katawan ng tao. Napansin ko rin ang mga nakasabit na balat ng hayop sa dingding. Ang amoy ng paligid ay parang bulok na karne. "Umupo ka," sabi ng matanda habang inilalabas niya ang isang mangkok na sabaw. Ngunit nang tinignan ko ang laman ng mangkok, parang tumigil ang tibok ng puso ko. May nakalutang na daliri ng tao. Sinubukan kong tumayo at magpaalam. Ngunit biglang bumagsak ang tungkod ng matanda. Nang yumuko siya upang damputin ito, napansin ko na ang kanyang likod ay puno ng mahabang sugat at tila may mga pakpak na tumutubo rito. Bigla siyang tumingin sa akin at ang kanyang mga mata ay nagkulay pula. "Hindi ka na makakaalis," sabi niya sabay ngisi. Ipinapakita ang kanyang mahabang pangil. Sa takot, bigla akong tumakbo palabas ng kubo. Naririnig ko ang boses ng matanda na tumatawa at sumisigaw. "Hindi ka makakalayo, mababangis ang kagubatan." Hindi ko alam kung saan ako tumatakbo. Basta ang alam ko, kailangan kong makalayo. Habang tumatakbo, bigla kong narinig ang mabigat na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Tumingala ako at nakita ko ang isang malaking nilalang na lumilipad. Mukha itong tao, ngunit may malalaking pakpak at matatalas na kuko. Tumalon ito pababa, kaya't mabilis akong dumapa upang umiwas. Nararamdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Ngunit pilit kong pinilit ang mga paa ko na tumakbo. Sa wakas, narating ko ang ilog sa kabilang pangpang. Nakita ko ang mga pinsan kong may hawak na lampara. "Tulungan niyo ako," sigaw ko, habang hinahabol pa rin ako ng nilalang. Agad silang tumakbo papunta sa akin. At sabay-sabay kaming nagtapon ng bawang sa nilalang. Nang tamaan ito, bigla itong napasigaw at lumayo. Sabay lipad pabalik sa kakahuyan. Kinabukasan, binalita ko ang nangyari sa mga matatanda ng baryo. Sinabi nila na ang matandang babae ay kilalang aswang na matagal nang naninirahan sa gubat. Ang iba'y nagsabing siya ay dating taga-baryo na isinumpa dahil sa kanyang kasamaan. Mula noon, hindi na ako muling dumaan sa kagubatan. Ang karanasang yon ay nagsilbing paalala na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag at may mga lugar na mas mabuting iwasan, lalo na kapag ang dilim ay nagsisimula ng bumalot. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.